pagkain galing sa ibang bansa? Chicken biryani, money back guarantee. It's perfect because it's giving the taste and it's clean and everything so that it's masarap. Bakit nga ba patok na patok din sa mga Pinoy? Masarap kasi yung rice ng India. So for me, unang tikim ko is, for me masarap agad siya. Ang mga putahing all-in-one meal tulad ng biryani ay nakikita rin sa ibang kultura, pati na rin sa pagkaing Pilipino. Para kunin lang natin yung inspirasyon from these signature dishes talaga ng iba't ibang bansa at iba't ibang kultura, itatapat lang din yung sarili nating version. Food Explorers, pagsaluhan natin ang isa na namang food trip mula sa masayang kalsada ng Maynila hanggang sa Yumi's Farm ng Tayabas, Quezon. Madalas dayuhin ang Karyedo kung gusto mong makamura sa iba't ibang mga paninda. Pero tuwing Sabado at Linggo ng hapon, dumadagsa ang mga suki ng isang tindero ng biryani dahil sa kanyang authentic at masarap na recipe. Pinabutan namin si AJ kasama ang kanyang asawa at anak habang nagsiset up ng kanilang pwesto sa kalsada. At ilang minuto pa nga lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga customers niya. Chicken biryani po. Chicken biryani, money back guarantee. Mas masarap chicken biryani. I need first the chicken. Tapos I buy the basmati long rice, the grade. This is Indian rice. Here the Philippines do not like the sobra hanggang. Sobra spicy do not like. They like the medium. So I put the spicy only medium lang. They order me 20 pieces, 50 pieces. I make the spicy, no problem. Ako taga-manage sa palengke. Kaya alas 4, gising na ako yan. Pupunta na ako sa palengke. Matatapos niyan, mga 6. Tapos marinate yung manok. Ready na yung kanin. Tapos hintayin lang yung manok na mga 15 minutes. Sales representative kapag weekday, biryani vendor naman kapag weekend sa AJ. At ang foreigner from India, agaw pansin sa kalsada. Dahil bukod sa masarap niyang tinda, huli niya ang kiliti ng kanyang mga suki. 320 po. Wala tawad? Mura. Mura. Restaurant 280, 300. Eco 160. Mura. Okay. Right? Biryani. Money back guarantee. Biryani. Masarap. Biryani. Masarap. Hi, Chef JR. Hello. Sir Chef, birthday ko po September 15. From Caloocan, Millet Borlongan. Kaway lang guys. Oo naman! Happy birthday Millet Borlongan! Happy eating na rin! Samantala, marami rin kaming nakilala na first time makatikim ng biryani ni AJ. Yung biryani niya masarap, guys. Natakam daw kasi sila nang mapanood ang mga vloggers na nag-shoot na rito. Sa YouTube po nakikita ko po. Nakita mo sa akin. So ang binili mo ngayon ay? 3 empanada. Masarap kasi yung rice ng India. Mahilig kayo sa biryani talaga? Oo, kasi galing ako ng abroad eh. Okay. Saan kayo Saudi. mo sa kayong trabaho? Sa Saudi. Chicken biryani, konti lang! Chicken biryani. 160 po. Salamat po. Maraming salamat po. Nakahiligan natin ang lasa ng biryani. Marahil na rin sa katotohanang marami tayong mga putahe na katulad nito. Marami tayong mga one-pot rice dish na talaga namang kilalang-kilala sa buong mundo. Iba't ibang kultura, merong kanya-kanyang masasarap na talaga namang comfort food. Meron tayo dyan yung mga paella, sa ibang bansa naman, biryani. And siguro para kunin lang natin yung inspirasyon from these signature dishes talaga ng iba't ibang bansa at iba't ibang kultura, itatapat lang din yung sarili nating version. Nagawa lang tayo ng lugaw. Napaka-basic, napaka-humble na dish. Pero sisiksikan natin na kung anong mga spices, anong panggisa na available dito sa kanilang farm. So meron tayo ditong luya. Talupan lang natin yan. Ito yung bago nating harvest na luyang dilaw. So once na nahugasan na natin ng maayos yan, pwede nyo nang hindi siya talupan. So halo lang natin yung ating luya at luyang dilaw. Tayong bawang. Meron tayong native na sibuyas.
Paalala mga food explorers, sa paghahanda ng bawang at sibuyas para sa recipe na to, magtabi rin kayo ng sobra kasi gagamitin natin ito mamaya. And susunod naman natin yung ating mga protein. Meron tayo ditong manok at meron din tayong pata ng baboy. So ito yung ating native na manok. So okay na yung combination ng ating turmeric or luyang dilaw at saka yung ginger. Pwede na natin ilagay pa yung ibang panggisa natin. So lalagay lang natin yung dark meat ng ating manok. So nandyan yung leg quarter. Ayan o. Yung ganong amoy, solid na agad eh. Then for more fat, lagyan din natin siya ng sliced na pata. And then yung buo-buo nating sibuyas. Pati na rin yung bawang. Yung ganyang klase ng amoy, medyo nagsasama-sama na yung kanya-kanyang karakter ng mga pinanggisa natin. This is the perfect time para ilagay naman yung pinakabida ng ating dish, which is yung ating bigas or malagkit. Sinasabi ko siyang bida kasi nga, aside of course sa mga aromatics na ginamit natin, is siya yung talagang parang pinaka-medium na nagdadala lahat ng mga flavors na yon sa inyong mga bibig. So, kumpara naman dun sa kilala nga rin natin na biryani. Biryani is basically, unang-una pagkakaiba nun sa ginagawa niyan is yung dami ng spices na ginagamit sa gantong putahe is talaga namang napakalawak. Iba't ibang combination ito ng mga buto, mayroong mga bark, meron din kagaya nung ginamit nating luya, bawang, sibuyas. But as far as the technique itself, pwede nating sabihing halos magkapareho sila. Once na naihalo na natin, nasangkot siya na natin kasama yung bigas, pwede na nating lagyan ng stock. And at this point, maglalagay na tayo ng patis, konting asin, at paminta. Ngayong linggo, biyahe tayo ng Tayabas, Quezon. Dito sa paanan ng Mount Banahaw, magluluto tayo sa Yumis Farm. Isang organic farm na puntahan din ng mga turistang gustong maka-experience ng farm staycation. Sinamahan ako ni Miss Alicia Valdoria sa pamimitas ng ingredients sa putahing ihahain ko mamaya. Ganito lang ang buhay sa probinsya, pitas-pitas. Tapos sa seminar na alaman ko rin po na after 4 hours na mapitas mo pala ang gulay, unti-unting nawawala na enzymes niya. Okay. Kaya mas maganda pala, pagkapitas mo, lulutuin mo na agad. Kaya ganun pala sisigla at saka kalalakas ang mga lolo't lola natin dati. So hindi chismis na mas masustansya kapag mas fresh. Opo, hindi Totoo. siya fake news. Hindi siya fake news. Hindi. Uy, tinan mo, di ba? Ang gagawin natin dito, ma'am, kasi kadalasan, kasi pag nabibili natin to sa grocery, wala naman na ito. Pero ang hindi kasi nila alam, ito mismo, nakakain din. Ah, talaga? Yes po. Masustansya Ayan, din may ito, natutunan ma'am. ako. May natutunan akong bago kay chef. Parang ganun din lang din po yung dahon niya. Sa juice, pwede rin sama to? Pwede rin po. Total, naturally grown, organic naman yung prosesong ginamit ninyo. Ay, oo nga. Yeah. Masarap din siya. Yeah. Ito, pupusta ako kahit saang hotel ka pumunta. Lalong-lalo na pag may mga weddings, debut, mga special occasions, meron sa menu o sa mga options na yan, ang carrot soup. Main ingredient natin, yung ating carrots. So when you're doing your carrot soup, tip ko lang sa inyo is huwag ninyong babalatan. Kung medyo nag-aalangan kayo, madumi kasi may mga lupa, then you might
wanna scrub it, basta hugasan nyo siya ng maigi. Pero yung pinaka-importante nga is, isasama ninyo yung balat. Unang-una, yung flavor and yung karamihan ng vitamina niya is nandun sa layer ng pagitan ng balat at saka ng pinaka-flesh. So just to be sure, isasama natin siya. So we're just gonna cut this into portions. Parang pinaka-extender lang din natin, gagamit din tayo ng sweet potato. Actually, kahit anong root crop, pwede ninyong gawing parang pinaka-extender o pamparami doon sa ating soup. So, mainit na yung ating pan. Yan lang natin yan ng konting mantika. And then kahit hindi pa piping hot yung ating pan at mantika, pwede na nating ilagay yung ating carrots and sweet potato. So habang medyo binabrown natin yung ating kamote at carrots, prepare naman natin yung ating panggisa. Lalagay ko na rin yung ating luyang dilaw. Sibuyas. Tsaka yung ating bawang. And ito yung sinasabi natin, if ever maka-visit kayo or makapunta kayo sa isang farm na nagpipick and pay sila or dun sa inyong supplier siguro is makakukuha kayo ng kasama yung tangkay, better. Kasi ito mismo ay pwede nating gulayin. Then, lagay lang din natin dun sa ating ginigisa. Siyempre, bukod dun sa main ingredient natin, pinaka-importante, yung kaldong gagamitin natin. So, meron tayo ditong chicken broth. Timplahan natin ng patis. Siyempre, paminta. Mga food explorers, whenever you're using turmeric, again, we know it's very healthy, but mas ma-activate yun or mas ma-absorb ng katawan natin kapag hinaluan ninyo ng freshly cracked na paminta. You have the option to serve it as is. Actually, pwedeng yan na siya eh. Maganda yung kulay. We're gonna serve it parang hotel style. Pupuree natin. Saka natin ito-plate. Pwede tayo na-serve. Sumugod kami ulit ng Maynila para tikman ang bestseller ng kanilang Biryani King, Abdullah Dawood. Kumpara kay AJ na Indian recipe ang biryani, Egyptian naman ang version ni Abdullah dahil nagmula siya sa naturang bansa. Egyptian biryani, Rajib basmati rice 100%, all the ingredients from Arab country, the quality number one. I cook in my biryani by my own way, different any kind for biryani in here. You must love what you're doing. You must have good taste. But Biryani King different any biryani in here and anywhere in the world. Dating nagtitinda sa kalsada si Abdullah. Bunga ng kanyang pagsusumikap, nakapagpundar na siya ng maliit na restaurant ngayon. Hindi naglaon, dumami ang kanyang mga suki. Kami yung unang nag-vlog sa kanya. After that, the rest is history na. So, iba't ibang vloggers na yung nagpunta. Since yun nga, medyo familiar ako sa pagkain ng Middle Eastern kasi nagtrabaho ako before sa Middle East. So for me, unang tikim ko is, for me masarap agad siya. Especially if you will consider, 100 pesos lang siya. So if you'll compare sa iba, medyo mahal yung chicken biryani, no? And then yung soft yung chicken niya, tamang-tama lang yung timpla ng biryani. So perfect siya para sa akin for 100 pesos. So I was happy kahit paano kasi I think nagustuhan ng mga viewers yung vlog ko kay Biryani King. And eventually, nagpuntahan sila. So yun nga, nag-trending na. Mula food vloggers, hanggang sa mismong ambassador ng Egypt dito sa Pilipinas. It's perfect because it's giving the taste and it's clean and everything so that it's masarap. I like it. The first time that the people at the embassy, they came to me and they told me,
there is an Egyptian making, it's becoming viral, and the people talking about it. This is Egyptian biryani, or the king of biryani. I said, okay, just let me see, and then I called him, and I expressed that my appreciation, because that I see that he was trying really hard. And we kept being in contact with him over the past few months, and we were really happy to see that he moved from just a table in the street just to go to have a place. And I hope that next time that will be a larger place with more tables, because he deserves so. I'm really happy, of course. I'm really happy because I expected so, because that even when I invite high dignitaries of the Philippines to the residence, I introduce them some Egyptian food, and I find the reaction is good. So that yes, this food is quality. I love it. Masayahin, masigla, at punong-puno ng good vibes itong si Abdullah. Kaya naaaliw ding bumalik ang mga nagiging customers niya. Pero bago niyan matamasa ang tagumpay, tumanas din ng hirap ang Biryani King. First time I come in tourist from Philippines, 2019. I come in tourist, and then I meet my wife. I make bread and I round 5 pieces by 50 peso. And then not the people in here don't know the Arab bread. One time my life coming dark and coming black. I go into my home, wala na food, no water, no electric. 4 months, even milk for my baby, no have. Matapos palayasin sa kanilang tirahan, napadpad ng Maynila si Abdullah at dito na siya nakipagsapalaran. Ibinenta niya ang isa sa kanilang 2 maleta para ipuhunan sa kanyang biryani business. 500 peso, I go into some Arab grocery here, we buy 2 kilo rice, and she go into the store, buy 1 kilo chicken. And we cooking. If we not sell, I will eat, and then I will share. We cooking, and she post in the Facebook. One time, I find the customer coming. We sell 7 order. Next day, I cooking. The customer calling me order. My plan 3 kilo. This day, I buy 5 kilo rice. Wow. I make more than 30 order or 40 order. I go and I make 25 order, and I go in this court. I say biryani 100. One day, only 30 minutes, I finish 25 taps. I go back again. Wow. 30 minutes, I finish, I make another 30 taps. Dahil na rin sa dinanas niyang hirap, sinisikap ni Abdullah na tumulong naman sa iba pa sa pamamagitan ng pagpapakain ng libre sa mga kabarangay niya. I make 100 order for the poor people in the road. This free. Yeah, 100, because I promise my God, I am Muslim. I say if I have good blessing, I will make every Friday 100 order free for the people. If I have another franchise, I will make 1 day free for all the poor people. Tulad ng Egyptian biryani ni Abdullah, mapapasarap mo rin ang kahit anong putahe na iluluto mo gamit ang iba't ibang spices. Dito sa Yumi's Farm, ipapakita ko sa inyo kung paano. Bilang kusinero, isa sa mga highlight talaga ng trabaho namin is kapag nakaka-handle kami ng mga prime na ingredients. Isa na dyan is yung tomahawk. Although kadalasan pag sinabi kasi nating tomahawk, automatic yan baka yung pinag-uusapan natin dyan. But pwede nyo ring i-apply yung cut na yan sa ating baboy. So basically kapag baka yung pinag-uusapan natin, ang pinamakikita mo dito is yung rib eye na steak. Pero pag sa baboy, ito kasi yan, ito yung pork belly, ito yung belly, ito yung tinatawag nating pork loin. So yun yung pork chop natin na may buto. Ngayon magiging tomahawk yan kasi imbis na tanggalin natin yung pork loin sa kanyang buto, is isasama natin. Parang pinaka-handle niya, parang tomahawk. Yung mga rib bones na yan. So, paprep lang natin siya. I-French natin siya. Basically, it means i-expose natin yung buto. Yan. So, kakat lang natin yan. And then, tatanggalin natin yung matitira.
So ito na yung naka-expose nating buto. So lilinisin lang natin to. So after nating malinis yung lahat ng pwede ninyo matanggal doon sa buto, pwede na natin tong, actually pwede nyo tong i-slice na per portion, pero dahil madaling ma-overcook ang ating pork loin, isi-sear ko muna siya sa ating griller bago ko siya patungan ng mga pampalasa. Ang mangyayari kasi dito, kapag kinat na natin siya ngayon, medyo loose dahil room temperature yung karne, mahirap natin makuha yung magagandang cut. Whereas kapag medyo na-sear na natin siya, so nagta-tighten na ng kaunti yung meat, saka natin ika-cut into portions at papahiran ng ating rub. So habang sinisir natin yung ating tomahawk pork, gagawin lang natin yung parang pinaka-spice rub natin. Which is, mostly you would see these kinds of combinations sa mga Indian cuisine. Pag familiar kayo sa biryani, may mga ilan dito na ginagamit din sa dish na yan. And yun lang yung parang gusto natin yung i-adapt. So meron tayo dito, cumin. Meron naman tayo ditong mustard powder, onion powder. And ito, paprika. And of course, maraming paminta. So meron na tayong magandang sear. Medyo nag-brown ng kaunti yung itong side ng ating ribs. Ito nga yung pork loin natin. So pwede na natin siyang i-cut into portions. So after natin ma-sear, na-cut na natin into portion, atin na siyang isi-season. So again, pwede rin kayong mag-experiment kung ano yung mas prefer ninyo. So just be very generous with your seasoning. Tayo lang natin maging ready yung ating griller. Salang na natin to. So ito na, nakuha na natin yung doneness na gusto natin for our pork loin or for our tomahawk. Now for pork loin specifically, what we should be aiming there is yung medium well na doneness. Basically parang may shade ito ng very light pink. And yes, that is safe. At yun yung pinaka-perfect temperature niya para maluto kasi yun yung pinaka-malambot, juicy at talaga namang masarap pagkakaluto niya. So, important reminder lang bago natin to slice at i-serve, kailangan i-rest muna natin at least 5 minutes. Pwede na. Tikman natin yung carrot natin, carrot soup. So yung mga main ingredients natin galing sa farm menu mismo. Diba? Sarap. Nangingibabaw yung turmeric. Lasang-lasa yung turmeric. Pero nandun pa rin. Naroon pa rin ano ng carrots niya. Naroon pa rin. Pati yung texture, chef. Yes po. Ibang klase. Yes. Ito yung gusto ko pag marami yung luya. Yung parang may mentol ka sa lalamunan. Food unites us. Biryani. Money back guarantee. Hindi man tayo magkaintindihan, ito ang nagsisilbing tulay para maipagdiwang natin ang iba't ibang kultura. Minsan, pagkain din ang sumasalamin sa ating pinanggalingan, ang sumasagisag sa ating tagumpay. Maraming salamat po. At sa bandang huli, isa lang naman ang ating hangarin. Magbigay ng ngiti, makipagkawang gawa, at magsilbi sa kapwa. The business not easy, the dream not easy, but we must be patient in life. Gamit ang mga putahing mura, malasa, at pinasarap ng ating iba't ibang karanasan sa buhay.